Alam mo, nung nasa Pilipinas ako, napansin ko lagi, okay, pag pumupunta kami ng mall, merong pinipilahan dyan sa loob ng mall. At isa ito sa nakuhanan kong video kung ano ba, ang daming ang haba ng pila dito. Ito yun, tingnan nyo, panoorin nyo. So, tingnan nyo to ha. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung ingredients niyan. Tingnan nyo maayos. Basahin natin. High fructose corn syrup. Next. Tingnan natin. Basta yung pinakauna lang titingnan nyo. High fructose corn syrup. Next. Malinaw na malinaw eh. Ang pinakauna. Ingredients. High fructose corn syrup. Next. Lahat yan. Okay? Ng high fructose corn syrup. Kabayan, nakita mo. Okay. Yung nakita nyo ang tinuturo kong label ng ganun. High fructose corn syrup. Diba ang taas? Lagi yan, number one dun sa tinuturo ko lang ng binubuhat ko ng ganun, diba? Okay, hinay-hinay ha. Kayo mismo, lasap na lasap nyo yung mga kinakain nyo dyan. Pero, isipin mo pat mga bata, nakapila yun doon. Okay? Ang sinasabi ko lang dito, baka pagdating ng araw, magpapatest ka na rin nito. Itong makina na to. Ayan. Yan ay HbA1c for 3 months monitoring for diabetes mellitus. Okay? Magtataka ka dyan. Bakit ganito? Mataas yung ganito ko. Dahil yan sa kinakain mo. Okay? Malaki ang epekto ng mga ganyang kinakain dyan sa kalusugan nyo. As in talaga, ang haba ng pila nung nandun kami. Okay? At mind you also, yung mga high fructose corn syrup na yan, huwag kayong magtaka ha. Wala man kayong bisyo, wala man kayong hindi kayo uminom ng alak, hindi kayo ninigarilyo, hindi man kayo baka magtaka ka balang araw, bakit kaya ang taas ng liver enzymes ko, wala naman akong bisyo. Yan yung bisyo mo, yung pag-inom ng ganyang mga matataas ang content ng high fructose corn syrup. Okay? May tinatawag kasi dyan na non-alcoholic fatty liver. Yan ang isang nakaka-trigger o nakaka-contribute dyan sa pagtaas ng yan. Okay, ng mga enzymes na yan. Magpapatest kayo sa amin sa laboratory. SGPT, SGOT o yung liver enzymes. Magugulat kayo ba't ang taas niyan. Tapos, pag mataas yan, syempre magbibigay si doktor ng gamot sa inyo. Pampababa. Which is kagagawan lang din naman ninyo yan. Dahil dyan sa kinakain nyo, magtataka ka, bakit kaya? Hindi naman ako uminom ng alak ka. Hindi naman ako kumakain ng matataba Lagi lang ako umiinom. Nung matamis na yan. Hinay-hinay ka ba yan ha? Hinay-hinay. Kasi, kung ano yung in-input mo sa bibig mo, magre-reflect din yan sa katawan mo. What you eat, what you are. Okay? Then, nakot lang yung attention ko nung nandyan ako sa Pilipinas. Summer kasi. So, gusto nila pampalamig sa katawan. Yung pinipilahan ng pampalamig sa katawan, marami ang hindi alam o hindi nakakaalam ng ganyan. Okay? Siyempre, binasa ko yung hindi alam ni ate. Binabasa ko, kaya pala, masarap at matamis ito. Mataas ba naman yung fructose content nun? Walang to kabayan ha. Alam mo ba, dyan sa high fructose corn syrup na yan, sa ibang bansa, banned yan. Okay? Ban na yan. Kung ikaw mahilig ka dyan sa mga ganyang sweetener, kasi bakit yan ang ginagamit nila? Yung high fructose corn syrup? Kasi mura. Okay? Murang-mura yan. Tsaka, ang ganyang mga mas matamis. Okay. Tandaan mo, yung mga ganyan na high fructose corn syrup, it can drive inflammation. Na pwedeng i-associate sa pagkakaroon ng high risk ng una, diabetes, pangalawa, yung hindi mo maintindihan yung pagtaba mo, obesity, heart failure, at saka yung pinakaano dyan yung cancer. Anong pagkain ng cancer, kabayan? Mga matatamis.
Oh, kung ikaw ay masyadong nagtitake ng high fructose kanyan, every time na makakita ka ng mga ganyan, hindi mo alam, ang sarap naman ito, ang tamis. Ano yung panlasa ko sa matamis kasi, ganyan-ganyan ka pa. Oh, hindi mo alam fructose yan, high fructose corn syrup yan. Oh, tandaan mo na kapag ikaw ay sobra sa fructose, it may increase. Pwede niyang pataasin yung harmful substance na kung tawagin ay advanced glycation end product na pwedeng makasira dyan sa cells ng katawan mo. Okay? So guys, thank you for watching. Isang paalala lang ha, para hindi ka magayat mapatest ng ganito balang araw. Yung ganito. Okay? So, awareness tayo kabayan. Ikaw mismo ang nakakaalam niyan kung ano yung mga pinaggagawa mo sa buhay mo kapag time na ng singilan. Kaya mas mainam pa rin kahit papano yung may disiplina ka rin sa mga kinakain mo. Basta kung ano yung ano sa katawan mo, lahat disiplinahin mo. Okay? Hindi lang sa pagkain, lahat disiplinahin mo yung sarili mo. Okay? So guys, thank you for watching. God bless everyone. Alagaan mo ang kalusugan mo ha. Ikaw mismo nakakaalam niyan, sinasabi ko sa iyo. Awareness lang tayo. Bye-bye.